Seed Season 1! Believe it! This is gonna be awesome! Time to watch it now, Dr. Bio! Nagkaroon ng biglang kislap ng liwanag. Parang kidlat na tumago sa espasyo kasabay ng isang malakas na pagsabog. Nakalutang sa ere si Kaiden, habang natalong lalaki sa ibaba ay paulit-ulit na sinasabing tinatanggap na niya ang pagkatalo at kay Kaiden ang tagumpay. Paalis na siya sa lugar ng labanan nang marinig niya ang mga taong nasa likuran niya na nagbubulungan. Nananalo na naman daw si Kaiden at ilang beses na raw itong nangyari. Pinag-uusapan nila kung paano niya hinahamon ang lahat ng malalakas at lagi siyang nagwawagi. Tinitingnan siya ng mga tao at sinasabing kahit ang pinakasikat na malalaking personalidad ay hindi na tumatanggap ng hamon niya. Iniiwasan na raw siya sa lahat ng paraan dahil kahit ang pinakamalalakas na awakened ay hindi kayang tapatan ang lakas niya. Isang lalaking nakasuot ng business suit ang humarang kay Kaiden at inalok siyang sumali sa kanila. Iniabot nito ang kamay at nang gagawin siyang kanang kamay nito upang sabay nilang sakupin ang mundo. Pagkatapos niton, may isa pang grupo ang lumapit at nag-alok din na makiisa sa pagsakop sa mundo. Sunod-sunod ang mga grupong gustong mapasama siya. Biglang nagmulat si Kaiden, parang mata ng pusa, habang bumabalik sa isip niya ang mga alaalang iyon at nabahala siya nang makarinig ng tanong tungkol sa kung ano ang ginagawa niya. Natagpuan ni Kaiden ang sarili na naglalaro ng teaser at kinakabahang lumingon kay Jiwo. Nagkaroon ng awkward na katahimikan at tanging ang halimaw na pusa lamang ang tila handang sumugod. Sa isang malaking talon, inabot ng halimaw ang teaser at kinagat ito. Hinila nito ang laruan palapit sa sarili at inagaw mula sa kamay ng bata. Tumugbo palayo ang halimaw dala ang teaser habang malungkot na iniisip ni Kaiden kung paanong kusa na lamang gumalaw ang katawan niya. Tinitigan ni Jiwo ng may pag-alala ang umuungong na pusa. Sa huli ay iniliwan ng pusa ang teaser. Naiilawan ng mga poste ang tahimik na kalye habang dahan-dahang bumaba si Jiwo sa hagdan. Hawak ang pusa sa kanyang mga bisig. Naisip ni Jiwo na tama si Kaiden. Pusa nga iyon dahil ganoon ito kumilos. Sumilip si Jiwo sa kanto at nagtanong kung bakit ganoon ang itsura ng pusa. Masyado raw malaki para maging normal na pusa. Sumagot si Kaiden na hindi niya alam. Baka raw hindi binibigyan ng treats ng may-ari. Muling nagtago si Jiwo sa kanto at sinabing hindi na niya nakikita ang pusa. Baka raw tumigil na sa paghabol kaya ligtas na sila. Sumagot si Kaiden na baka ligtas nga ang bata pero hindi iyon tiyak para sa iba. Sinabi ni Kaiden na maaaring nakataka si Jiwo sa halimaw pero paano raw kung may ibang taong makasalubong iyon? Habang nakahiga si Kaiden sa mga bisig ng bata, sinabi niyang kaunti lang ang tao sa kalsada dahil gabi na pero tiyak na aatakihin ng halimaw ang sino mang makita nito. Maaaring maintindihan ng mga tao ang nangyayari at makatakbo pa uwi pero delikado pa rin. Napahawak si Jiwo sa ulo niya, hindi alam ang gagawin dahil hindi niya iyon naisip. Nagulat si Kaiden at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Dapat daw ay tumakas na lang sila tulad ng ginawa kanina. Excited na sinabi ni Jiwo na nakita naman ni Kaiden kung gaano kabilis tumakbo ang pusa kaya siguradong may masasaktan. Sumagot ang lalaki na dapat ay tumawag sila at i-report iyon. Napaisip si Jiwo, kinamot ang kanyang patok at nakangiting alanganin na sinabing wala siyang cellphone dahil naiwan ito sa bahay. Napabuntong hinga si Kaiden at sinabing wala na silang magagawa. Masiglang sinabi ni Jiwo na maaari pa niyang ayusin ang sitwasyon. Nagtaka si Kaiden at nagtanong kung ano ang pinagsasabi nito. Bakit daw kailangan niyang makialam? Lumiwanag ang flashlight nang sinabing Jiwo na kakaiba daw makarinig ng pusa na nagmumura sa dogwarts. Nagreklamo si Kaiden kung ano naman ang magagawa ng batang ito at tinanong kung nakita ba niya ang pusa, lalo na ang kanyang mga kuko na kayang humiwa sa kotse. Ang taning nasasagot ng bata ay hindi pa rin nila pwedeng iwanan iyon. Ininis na tinignan ni Kaiden ang bata, ipinikit ang mga mata at bumuntong hininga. Sa iritadong boses, sinabing kung talagang desidido si Jiwo na gumawa ng paraan, tutulungan niya na siya. Labis itong ikinagulat ni Jiwo. Nag-concentrate si Kaiden at sinabing hindi naman ganoon karami, ibibigay niya ang kapangyarihan niya para magamit ng bata. Dapat daw ay sapat na iyon para mapatino ang pusa. Masayang umupo si Jiwo sa tabi niya at nagtanong kung posible ba talaga iyon. Lumayo ng kaunti si Kaiden at sinabing huwag siyang masyadong matuwa dahil pansamantala lang ang kapangyarihan at napakaikling oras lang niya iyon magagamit. Pilaupo niya si Jiwo sa parehong level niya. Itinaas ni Kaiden ang paa at hinawakan ang ulo ng bata. Namula si Jiwo at napahiya rin ng pusa. Biglang parang may maliliit na butil ng liwanag na nagsabog sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Jiwo habang nararamdaman ang kapangyarihang umiikot sa kanya. Umangat ang ipo-ipo ng enerhiya at dahil sa paglilipat ng lakas, sumabog pa ang isang poste ng liwanag. Tumagos ang kapangyarihan sa buong lungsod, parang may mga kuryanteng gumagapang sa kalsada. Nagninigning ang katawan ni Jiwo, tinignan niya ang mga kamay na puno ng lakas at sinabing ramdam niyang umaapaw sa loob niya at may liwanag pang lumalabas sa katawan niya.
Pagod na sinabi ni Kaiden na dahil iyon sa kapangyarihan ng liwanag na ipinahiram niya. Habang humahama si Jiwo sa bagong lakas at naghahandang hanapin ng pusa, may narinig silang kaluskos ng kuko sa hagdan. Lumingon si Kaiden at sinabing hindi na niya kailangang hanapin dahil naroon na ito. Umungong ng malalim ang halimaw na pusa. Humakbang si Jiwo at pinatabi si Kaiden dahil baka maging mapanganib. Napangiti si Kaiden at sinanong kung ano daw ang pinagsasabi nito. Siya pa ang pinapatabi? Biglang napaisip si Kaiden, kahit normal na tao ay matatakot sa harap ng ganitong halimaw kahit pang pinahiram niyang lakas ang bata. Tinignan niyang mabuti si Jiwo na nagtatanong kung ito ba ang pusang pumunta sa bahay niya may mga araw na ang nakalipas. Naisip ni Kaiden na baliw ang batang ito. Akala ba niyang naiintindihan ng pusa ang sinasabi niya? Sinabi ni Jiwo na nagtataka siya kung bakit ilang araw na itong hindi nagpapakita at tinanong kung ano ang nangyari dito. Biglang ikinumyom ng halimaw ang paa at tumalon upang atakihin. Napasigaw si Kaiden sa takot at sinabing magtago agad. Muntik nang tamaan ang mukha ni Jiwo ngunit bigla siyang yumuko gamit ang bilis na taglay niya at nakaiwas. Nagulat si Kaiden sa napakabilis na reaksyon. Sunod-sunod ang atake ng halimaw ngunit matagumpay na nakakaiwas si Jiwo. Napaisip si Kaiden, hindi lang ito basta swerte, tila binabasa ng bata ang galaw ng pusa. Hindi maintindihan ni Kaiden kung paano iyon posible. Kahit makita ng mata, imposibleng makareact ng ganoon kabilis ang normal na tao. Sumabog ang espasyo sa puting liwanag habang iniisip niyang hindi naman ginagamit ni Jiwo ang kapangyarihang ipinahiram niya. Puro pag-iwas lang ito. Patuloy ang pagkayat ng halimaw hanggang sa tuluyang tamaan si Jiwo. Naisip ng bata na sinabi ni Kaiden na makalalaban niya ang pusa gamit ang lakas na iyon ngunit sandali lamang. Kaya kailangan niyang maghintay ng tamang sandali. At dumating nga ang sandaling iyon. Nakaiwas muli si Jiwo, tumalon sa pader at tumulak mula doon. Nagulat si Kaiden, hindi ito ang kapangyarihang ipinahiram niya. Biglang nawala sa paningin ng halimaw si Jiwo at nang tumingala ito, nakita niyang paparating na ang bata para atakihin. Naisip ni Kaiden na ang batang ito ay binayaan ng liksi at bilis. Ginamit ni Jiwo ang kapangyarihan ni Kaiden. Kinalat ang kidlat mula sa kanyang mga kamay kasabay ng isang malakas na lagabok. Humingi siya na paumansali at saka sumugod sa pusa. Isang nakakabinding sabugan ng umalingaw-ngaw sa pasilyon. Nabasag ang spasyo sa tindi ng kapangyarihan at kumalat ang kidlat sa buong hagdanan. Umupo si Jiwo sa sahig na hinihingal pagkatapos ng laban. Malungkot dahil kinailangan niyang saktan ang pusa. Lumapit si Kaiden at sinabing nagulat siya na direktang sumabog si Jiwo. Hindi niya akalaing may ganoon siyang kakayahan. Natatawang nagtanong si Jiwo kung patay na ba ang pusa. Tinigwan niya ang halimaw na ngayon ay walang malay. Tila lumiit ang katawan at unti-unting nagmukhang normal na pusa. Napabulasla si Jiwo na alam niyang iyon nga iyon. Nagkalat ang usapan sa kalye na wala na silang oras dahil tiyak na may mga taong tatakbo pa roon dahil sa ingay. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Nahagod ang pumutol sa espasyo, ang lalaki ay umupo sa rehas na kanyang tinatayuan sa isa sa mga antena habang tinitingnan ng kanyang telepono. Ang lalaki na may buhok na kulay abo ay bumulong sa ilalim ng kanyang hininga na ito ay kakaiba dahil sa ilang dahilan, hindi makita ng device na ito ang sample na kanyang pinalaki. Ang lalaki ay bumuntong hininga ng may kawalang kasiyahan at sinabi na isang oras na ang nakalipas ay nagpapakita ito na siya ay nasa kung saan dito. Pagkatapos nito ay naisip niya na sira ang device at kung may katuturan ba nagisingin ng seal sa sample ng mag-isa. Ang lalaki na may buhok na kulay abo ay piniga ang telepono hanggang sa lumangit-ngit ito dahil hindi niya gustong gamitin ang force upang maiwasan ng bloodhounds, ngunit wala siyang nakikitang ibang paraan. Ang lalaki ay pinikit ang kanyang mga mata at naisip na hindi niya gustong palampasin ang ganitong pagkakataon dahil maaaring maging matagumpay ang experiment. Nang buksan ng lalaki na may buhok na kulay abo ang kanyang mga mata ay nagdingning ang mga ito ng pula. Ang mga scarlet emanations ng kapangyarihan ay nagsimulang kumalat mula sa kanya sa lahat ng direksyon. Nang tanungin ng lalaki kung nasaan ang sample, pagkatapos nito ay inutusan niya itong magmadali at bumalik rito. Ang ilaw ay nakabukas sa bahay ni Jiwo. Isang bukas na first aid kit ang nakahiga sa sahig na malinaw na kakagamit pa lamang. Jiwo ay bumuntong hininga ng may ginhawa. Siya ay tumingin sa bendaming pusa at sinabi na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kaiden kung sapat ba ito kung saan sumagot siya na lahat ay maayos. Ang ginger cat ay sinabi na duwaan siya sa maraming stress, ngunit bukod doon ay walang problema.
kung saan yumuko si Jiwo sa pusa at sinabi ng may pag-aalala sa kanyang boses na mas mabuti pa ring ipakita siya sa doktor. Si Kaiden ay tumingin sa lalaki ng may kawalang kasiyahan at sinabi na baka siya ay masyadong mahina upang maging isang monster, ngunit hindi ito sigurado. Kaya ano ang gagawin niya kung maging monster siya mismo sa klinik pagkatapos ng treatment? Si Jiwo ay sinabi na alam niya, ngunit nag-aalala pa rin. Ang lalaki ay nagsimulang empake ng first aid kit nang tinanong siya ni Kaiden na tigilan ang pag-iingay dahil lahat ay magiging maayos at hindi niya pa rin magagawa ang anumang bagay kung may mangyaring mali. Ang Ginger Cat ay tumingin ng maigi sa kanyang kamakailang kalaban. Ang dating Monster Cat ay natutulog sa couch nang isipin ni Kaiden na maaaring itong maging siya. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pusa ay magiging isang monster na ganito dahil hindi lamang ito lumaki sa laki kundi maging sobrang lakas dahil tiyak na hindi magagawa ng normal na pusa ang ganitong bagay. Siya ay pinikit ang kanyang mga mata at isinalang-alang ang posibilidad na siya ay na-awaken bigla. Ang Orange Cat ay tinawag ni Jiwo, siya ay mukhang nag-aalangan habang nagpapaliwanag na medyo abala siya sa pagbibigay ng first aid sa kitten kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ng anumang bagay. Ngunit hindi siya sigurado kung saan magsisimula. Si Kaiden ay naisip kung paano talaga nakakainis ang batang ito minsan at nagtatakang malakas kung ano ang gustong sabihin ni Jiwo. Sa wakas ay nagdesisyon si Jiwo at nagsimulang magsalita tungkol sa bagay na ginawa niya nang lumaban siya sa pusa, kung saan tinanong siya ni Kaiden tungkol sa oras na gumalaw siya ng talagang mabilis. Si Jiwo ay sinabi na iyon ang ibig niyang sabihin, pagkatapos ay inulahad ang kanyang mga kamay sa harap niya at hiniling na huwag sabihin sa kanino man tungkol dito. Ang batang lalaki ay kinakabahan nang sinabi na hindi niya gustong malaman ng mga tao ang kanyang kakayahang gumalaw. Si Kaiden ay tumingin sa batang lalaki ng may mapang-asar na tingin at tinanong kung iniisip na ang Orange Cat ay maglalakad-lakad na nagkukwento tungkol sa kanyang awakened ability. Si Jiwo ay nagulat na nagtanong kung ano ang awakened ability. Ito ay turn naman ni Kaiden na magulat dahil hindi alam ng batang lalaki tungkol sa awakened abilities at na siya mismo ay awakened. Ang Orange Cat ay tumingin sa batang lalaki ng may pag-aalangan. Siya ay bumuntong hininga ng malalim at sinabi na naiintindihan niya ang lahat at hindi alam ng batang lalaki na siya ay awakened dahil may mga bihirang kaso tulad niya. Yun ay mga tao na hindi alam na sila ay pinagkalooban ng awakened ability. Jiwo ay itinaas ang kanyang kamay at sinabi na may tanong siya kay Master Kaiden. Tinanong niya tungkol sa awakened at na ang kanyang high-speed ability na gumalaw ng mabilis ay isang awakened ability. Ang Orange Cat ay sinabi na ito ay totoong pahayag. Jiwo ay nasabikang nagtanong kung siya ay awakened at kung may iba pang kakayahang tulad niya. Tumawa si Kaiden habang tumitingin ng batang lalaki sa isa sa kanila. Jiwo ay tumingin sa pusa ng may pagkabila, tinanong niya kung si Kaiden ay awakened at kung may abilities siya, kinumpirma ng pusa ulit-ulitan. Sa huli ay nagalit si Kaiden at tinanong kung iniisip na isang normal na tao ay magiging pusa. Jiwo ay naantok. Kaiden ay kinakabahan nagtanong kung ano ang mali. Sila ay nagtitigan sa katahimikan. Jiwo ay pinunas ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin dahil lagi niyang iniisip na siya lamang ang abnormal. Kaiden ay napagtanto na sa buong panahon ay hindi nakakilala ang batang lalaki ng sino man may parehong kakayahan. Sinabi niya ng may bahaging kalungkutan sa kanyang boses na totoo na kung susubukan ng isang tao na mamuhay ng normal nang walang alam sa iba na ginawa ng awakened ability ay mahirap para sa kanya. Jiwo ay kinumom ang kanyang mga kamao at sinabi na kahit ang kanyang ina ay ipinagbabawal sa kanya na gamitin ang kanyang kakayahan ng malaman niya. Ngulit nang mas mabata pa siya ay ginamit niya ito minsan, pagkatapos ay hindi niya makalimutan kung paano tumingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan nang nakita sila. Tumingin siya sa bulaklak sa vase at sinabi na noon ay tinawag siyang monster at mula noon ay tinago niya ang kanyang kakayahan hanggang ngayon. At kahit lumipat ng maraming beses dahil para hindi maging mahinang mahanga ang mga tao sa kanya dahil palagi siyang takot dahil dito. Mungid hindi niya ito pinag-uusapan sa kanyang ina dahil hindi niya gustong mag-alala. At paano kung ito ay isang sakit o bigla na may nakakita sa kanya? Ang salita ng batang lalaki ay dumaloy tungkol sa kung talagang malaman ng mga tao tungkol sa kanya ay susubukan nilang nakawin siya, mag-experiment sa kanya o patayin na lang siya. Si Kaiden ay nakinig ng tahimik sa batang lalaki. Siya na may luha sa mga mata ay nagsalita tungkol sa kung paano may iba pa hindi lamang si Kaiden, kundi mga tao na may special na kakayahan na nagpapaiyak sa kanya dahil ngayon alam niya na hindi siya sakit. Siya lamang ay may awakened ability. Kaiden ay tumalikod sa kanya at sinabi na mas mabuti rin siyang nakakaramdam sa ilang bahagi. Isang awkward na katahimikan ang naghari sa relo. Jiwo ay nagtanong kay Orange Cat na sabihin ng kaunti tungkol sa awakened. Nagsimula siya sa kanyang kwento sa pagsasabi na ang mga tao na may special na kakayahan ay tinatawag na mga pinagkalooban ng awakened abilities o awakened for short.
Hindi pa rin nila alam kung kailan nagsimulang lumabas ang mga kakayahang ito at kung paano sila lumalabas sa mga tao. Ngunit ang mga kakayahang ito ay maaaring maugnay sa kanilang pisikal at mental na kakayahan. Bukod dito, may mga awakened na may kakayahang sabihing kinesis, ibang mga awakened ay may destructive power, at ibang mga awakened ay may kakayahang mag-concentrate ng power na sumasabog. Jiwo ay nagsabi ng may tuwa na ang mga awakened ay katulad lamang ng mga superhero mula sa comics or movies kung saan sumagot si Kaiden na posibleng katulad-katulad. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento na depende sa kanyang kakayahan ay maaari rin siyang gumawa ng iba't ibang bagay. Ang Orange Cat ay sinabi na ang kanyang pangunahing kakayahan ay gumalaw sa mataas na bilis, ngunit maaari niyang gawin ng iba pang bagay na nauugnay dito. Kaiden ay nagmungkahi na pagkatapos ng ilang taon ay naging mas malakas ang kanyang kakayahan, kung saan sumagot si Jiwo na sa unahan ay maaari niyang itong gamitin minsan isang araw at para lamang sa isang segundo. Ngunit ngayon ay maaari niyang itong gamitin ng 3 hanggang 5 segundo sa isang araw, kung saan nagtanong ang pusa kung iyon lamang ba. Kaiden ay nagpalagay na sa buong panahon ay natatakot ang batang lalaki na gamitin ang kakayahan. Ngunit pagkatapos ng kanyang kwento ay naging malinaw na hindi niya inilagay ang anumang sikap sa training at naiintindihan niya kung gaano kadesperado sa pagtatago ng kakayahan. Jiwo ay nagtanong ng may interes kung ilan ba ang lahat ng awakened na nagte-training ng kanilang kakayahan. Kung saan nagtanong si Kaiden, karamihan sa mga tao ay hindi gustong maging mas malakas ng ganitong kakayahan dahil maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Pagtatago nito, ang Orange Cat ay sinabi na ang batang lalaki ay mukhang isang espesyal na kaso. Nang kumulog ang tiyan ng batang lalaki, siya ay awkward na humingi ng paumanhin dahil hindi siya nagkaroon ng oras na kumain ng anumang bagay mula sa hapunan, kung saan sinabi ng may iritasyon ang Orange Cat na nag-uusap sila ng seryosong bagay dito. Si Jiwo ay tumayo at sinabing mabilis niyang dadalhin ang anumang makakain. Ang batang lalaki ay nagdala ng tinapay. Siya ay nagsimulang ngumuya ng tinapay nang kumulog din ang tiyan ng pusa. Ang batang lalaki ay tumingin kay Kaiden nang may pagkagulat na siyang nahihiyang tumalikod. Si Jiwo ay ibinuhos ang pagkain sa mangkok. Siya ay umupo sa tabi ng Ginger Cat at hiniling sa kanya na kumain dahil hindi rin siya kumain ng anumang bagay mula sa hapunan. Si Kaiden ay tumingin sa mangkok ng malungkot at naisip kung paano siya muling binibigyan ng cat food, kung saan hiniling niya sa kanya na magmadali at tiisin ang cat food. Ang Ginger Cat ay tumingin sa pagkain ng tahimik. Siya ay bumuntong hininga ng malalim. Siya ay nagsimulang kumain ng may gana na iniisip kung paano hindi niya mapigilan ang pagkain ng cat food dahil siya ay gutom. Silang dalawa ay nag-crunch ng pagkain sa silid. Sa oras na ito, ang Scarlet Aura ay umabot sa kanilang bahay. Ito ay nagsimulang tumago sa mga bintana ng may sibol. Kaiden ay biglang lumingon sa mga bintana na nararamdaman ng aura. Siya ay nagsimulang magkunot noon na iniisip kung anong uri ng enerhiya ito na halos hindi niya napansin dahil siya ay masyadong mahina. Siya ay nanood ng may tensyon habang ang enerhiya ay pumapalibot sa bahay at naisip na hindi ito normal. Bigla, ang dating Monster Cat ay nagbukas ng kanyang mga mata na tumutugon sa enerhiya. Siya ay tumalon mula sa couch. Ang puting pusa ay nagsimulang magmadali sa paligid ng silid na naghahanap ng paraan palabas. Sa wakas, ay nakita niya ang bukas na bintana. Ang pusa ay tumalon palabas sa bukas na bintana. Si Kaiden at si Jiwo ay tumingin sa kanya ng may pagkagulat. Ang lalaki ay sumigaw ng may pagkagulat na ang pusang ito ay tumakbo lamang palayo, kung saan sumagot ang batang lalaki na imposible na namiss niya ang sandali ng maging baliw ito. Siya ay tumingin ng galit sa bintana at sinabi na hindi siya makapaniwala na iniwan niya sila ng ganito kabilis. O lahat ba ito ay dahil sa kakaibang enerhiya na yon? Bigla, si Jiwo ay nakakuha ng kanyang atensyon. Ang lalaki ay naghahanda nang ang Orange Cat ay nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya. Si Jiwo ay hinila ang kanyang cap sa kanyang ulo at determinadong sinabi na kailangan niyang hanapin itong pusa dahil masama kung sasalakay ito sa isang tao. Si Kaiden ay hinadlangan ng kanyang daan na sinasabi na hindi niya ito natulungan sa unang beses, kaya hindi niya dapat isingit ang kanyang ilong sa panahong ito rin, at na ang pusa ay wala ng lakas upang maging monster muli na tulad noong oras na yon, kung saan sumagot ang batang lalaki na ibig sabihin nito ay mas madali itong ibalik. Ang batang lalaki ay hinawakan ng gilid ng kanyang cap at sinabi na ibig niyang sabihin ay nag-aalala siya sa ibang tao, ngunit siya rin ay nag-aalala sa pusa, kaya hindi niya ito papabayaan
hayaang masaktan. Si Kaiden ay tumingin sa batang lalaki ng tahimik. Siya ay huminga ng malalim na sinasabing sasama siya sa kanya. Si Jiwoo ay nagulat dito at sinabi ni Kaiden na interesado siya kung bakit naging ganito ang pusa at na ang ominous energy sa labas ay nakakabagabag sa kanya. Siya ay lumingon sa batang lalaki at hinilin sa kanya na huwag magkamali dahil sasama siya dahil nag-aalala siya sa kanya. Jiwoo ay nagpasalamat pa rin sa kanya at sinabi na nararamdaman niya na mas may kumpiyansa siya ngayon na sasama si Kaiden sa kanya, kung saan hiniling ng batang lalaki sa kanya na tigilan ng pagsasalita at sundan siya. Inulit niya ito muli upang hindi siya magkamali sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. At tumakbo si Jiwoo sa kalye para hanapin ang pusa. Base sa pakikipaglaban nito kanina, napansin ni Kaiden na maayos ang kilos nito. Kumpiyansa siya na sapat na ang pag-unlad ng kanyang bilis at makakaugnay na kakayahan. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga kaugnay na kakayahan at sumagot si Kaiden na ang paggalaw. Mabilis siya. Kailangan niya ng magagandang reflexes, kakayahan sa pag-iisip, matalas na paningin at iba pa. Taglay ni Jiwoo ang mga ganoong pisikal na kakayahan bukod pa sa bilis na. Karaniwan na sa mga nagising na ang magkaroon ng maraming kakayahan. Pagkatapos noon, inutusan siya ni Kaiden na lumipat sa kaliwa at mabilis na tumakbo si Jiwoo papunta sa kalye. Tinanong siya ni Kaiden kung gaano katagal pa niya kayang panatilihin ang sobrang bilis niya. Sumagot si Jiwoo na ginamit niya ito noong laban pero medyo may lumipas na oras kaya mga 2 segundo na lang ang natitira. Iniisip niyang magagamit niya ito ng paulit-ulit kung panandalian lang ang paggamit. Tinatanong niya si Kaiden tungkol sa pusa at kung paano niya mahuhulaan ang direksyon nito at sinagot siya nito na may naisip na siya. Naramdaman niya ang masamang enerhiya sa paligid at sinabing may kaugnayan nito sa isa pang nagising at doon niya iniisip na makikita ang pusa. Pinaghanda niya si Jiwoo para sa isa pang nagising. Samantala, ang pusa ay naglalakad sa kalye at nakita ito ng propesor at sinabing ito ay tumutugon sa marka, kaya siya nga ito. Tinanong niya kung anong nangyari rito at parang mas mahina ito ngayon. Natatakot ang pusa sa propesor at naaalala ang kulungan kung saan ito ikinulong at ang mga eksperimentong ginawa sa kanya. Akmang hahawakan na niya ito nang gumanti ang pusa. Sabi niya, mas agresibo na ito ngayon at nagtataka kung nasira ba ang imprint nito dahil sa eksperimento. Naramdaman na rin niya na lumalakas ang enerhiya nito. Ibig sabihin, nagising na ito. Samantala, dumating na sina Jiwoo at Kaiden at nakita nila ang pusa kasama ang isang kakaibang lalaki. Akmang lalapit na si Jiwoo nang sigawan siya ni Kaiden at pinagtago muna siya habang pinapanood ang nangyayari. Ano ang nangyayari roon? Tanong ni Jiwoo. Bakit kailangan nating magtago kung nakikita naman natin ang hinahanap nating pusa? Sumagot si Kaiden kung hindi ba niya nakikita ang taong kasama nito. Isa rin iyong nagising. Sinabi niyang hindi sila basta-basta maaaring sumugod sa isang nagising at sa tingin niya, may kaugnayan nito sa lalaking iyon. Ang enerhiyang naramdaman nila ay isang senyales na tumawag sa pusa. Napahinga siya ng maluwag dahil hindi sila napapansin ng lalaki. Ngunit nagtataka siya kung para bang hinahanap lamang nito ang pusa. Samantala, galit na lumundag ang pusa papunta sa propesor para umatake. Ngunit ginamit nito ang kanyang enerhiya at itinulak ang pusa pabalik. Sobra itong nasugatan at nagsigaw ang propesor na mamamatay ito dahil sa suntok. Pagkatapos ay ginamit niya ang nagising niyang enerhiya, itinataas ang pusa sa ere at hiniling dito na salagin ang atake niya. Mukhang lubhang malubha ang kalagayan ng pusa at pilit itong pinapabangon ng propesor para humarap muli sa kanya. Pinanonood ito ni Jiwoo at sinabi ni Kaiden na mas malakas pala ang lalaki kaysa sa inaakala niya. Kontrolado na nito ang kapangyarihan sa isang iglap lang niyang kamay. Pinag-iisipan niya kung telekinesis ba ang kapangyarihan nito dahil ginagamit niya iyon laban sa pusa. Samantala, pinagmamasdan ng propesor ang pusa at sinabing kahanga-hanga ang bilis at tibay nito. Mas magaling kaysa normal na pusa, ngunit hindi pa sapat.
Iniisip niya kung iyon na lang ba ang kaya nito sa nagising na estado. Sinipa niya ang pusa, gumabangon ulit. Ibig sabihin, hindi pa ito nawawalan ng malay. Samantala, sumuot ni Jiwo ang kanyang sombrero at sinabing hindi niya alam ang nangyayari pero kailangan niyang iligtas ang pusa. Mahina na ito dahil nakipaglaban na kanina. Pinigilan siya ni Kaiden at sinabing huwag siyang magpakatanga. Nagising na ang lalaki. Tinanong niya kung iniisip ba niyang magiging katulad lang ito ng pakikipaglaban sa isang pusa. Sinabihan niya itong huwag maging kumpiyansa. Anong gagawin niya? Iniisip lang ba niya iyon? Nanonood lang ang lalaking iyon habang kinukuha ang pusa. Tinanong ni Kaiden si Jiwo kung ano ang gagawin niya kung susubukan din siyang patayin ng lalaking iyon. Handa ba siyang lumaban para sa sariling buhay? Hindi man lang niya lubos na nauunawaan ang sarili niyang kapangyarihan at ngayon ay haharap na siya sa isa pang nagising. Nalungkot si Jiwo, samantalang iniisip ni Kaiden na dapat maintindihan niya ngayon na mapanganib at maaaring magresulta sa kamatayan ang pag-aaway ng mga nagising. Hindi pa siya handang lumaban sa isa pang nagising dahil kakadiskubre pa lang ng kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, bumangon muli ang pusa at inutusan ito ng propesor na makipaglaban ulit. Tinitigan lang siya ng pusa at tinanong ng propesor kung bakit hindi ito umaatake. Nang nanakot lang ba ito? Sumubok tumakbo ang pusa ngunit ngumiti ang propesor. Ginamit nito ang kanyang enerhiya at itinulak ito pabalik. Ginamit niya ang nagising niyang kapangyarihan at itinaas ito sa ere. Bumagsak ito sa lupa. Sayang, sabi ng propesor. Hindi maganda ang ipinakita mo. Pero may natutunan naman akong mahalaga. Dapat ka nang itapon ng maayos. Pinagmamasdan lahat iyon ni Jiwo at sinabing malupit iyon. Susubukan niyang iligtas ang pusa gamit ang kapangyarihan niya. Hindi siya lalaban. Ililigtas lang niya ang pusa. Pinipigilan siya ni Kaiden. Sinabing kahit mabilis siya, nagising na ang lalaki at hindi na normal ang mga pandaman nito. Humingi ng tawad si Jiwo dahil hindi siya nakinig kahit nag-aalala si Kaiden para sa kanya. Gaya ng sinabi nito, baka wala siyang magawa laban sa kapangyarihan ng lalaki. Baka masaktan pa siya. Pero gusto niyang iligtas ang pusa. Mabilis siyang kumilos habang nagtataka si Kaiden kung ano ang ginagawa niya. Iniisip niyang lalabas si Jiwo sa kabila para makuha ang atensyon ng lalaki at saklolo ang walang malay na pusa. Kung iyon ang plano niya, mahihirapan siyang gamitin ang kapangyarihan at baka linti siya makatakas. Samantala, papalapit ang professor sa pusa nang biglang sumulpot si Jiwo ng napakabilis. Nagtaka ang professor kung saan ito nanggaling at inakala ng magnanakaw ito ng sample. Inatake niya gamit ang kapangyarihan niya, ngunit agad na nawala si Jiwo. Hinahanap siya ng professor ngunit hindi niya ito makita. Naisip niyang isa siguro itong taga-subaybay at hindi dapat basta-basta gamitin ang kapangyarihan niya. Kailangan na niyang makatakas bago pa dumating ang iba. Sa kabilang banda, tumatakbo sina Jiwo at Kaiden at sumigaw si Kaiden na nagawa na nila iyon. Nag-aalala pa rin si Kaiden. Alam niyang inilagay ni Jiwo ang sarili sa malaking panganib. Ngunit masaya si Jiwo at sinabing hindi niya kayang iwan ng pusa kung kaya naman niya itong iligtas. Napailing na lang si Kaiden at naisip na isa talagang tanga si Jiwo. Hindi niya akalaing magtatagumpay sila dahil nasa harapan lang pala nila ang lalaki. At mas mabilis din itong kumilos kaysa inaasahan niya. Masayang sumigaw si Jiwo. Excited na siya ngayon. Napagtanto niyang hindi ang pagtatago ang tunay na problema. Bukod pa roon, may nagawa siyang dapat ipagmalaki gamit ang kanyang bagong kakayahan. Samantala, galit na galit ang professor dahil nawala ang kanyang sample. Pinaghirapan niya iyon. Tinawagan niya si Wuin at sinabing may mga sumusunod sa kanila. Ang sample na tumakas ay isang tagumpay, ngunit nawala dahil sa mga nakialam. Kailangan na raw nilang umalis sa lugar na iyon para makaiwas sa mga sumusunod. Ngunit hindi rin nila pwedeng iwan ang isang posibleng malaking tuklas. Kailangan nilang magsagawa ng mga eksperimento gamit ang datos mula roon at hanapin ang nawawalang sample. Pinakiusap niya itong mag-ingat sa pagkilo simula ngayon. Pero bago tayo magpatuloy,
Don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Pinatong ni Kaiden ang kanyang paa sa katawan ng sugatang pusa at may lumitaw na asol na ulap mula sa ilalim nito. Pinanood ito ni Jiwo mula sa isang kalapit na upuan. Nang alisin ng pusa ang kanyang paa, nagtanong ang binata kung ayos lang ba ang lahat at kumunot ang kanyang mga kilay sa pag-aalala. Umupo siya sa sofa habang ipinaliwanag ng awakened na lalaki na ang pusang kanilang iniligtas ay labis na pagod, ngunit wala naman sa panganib ang buhay nito. Napabuntong hininga ang binata sa ginhawa. Habang hinihimas ang tainga ng kulay abong pusa, sinabi niyang dapat ay mas malala pa ang nangyari rito matapos ang ganoong pang-aabuso. Ipinaliwanag ni Kaiden na kung ordinaryong pusa iyon ay matagal na itong namatay, ngunit ang isang hayop na sumailalim sa awakening ay naging sapat ang lakas upang tiisin ng ganoong mga suntok. Habang hinihimas ang ilong nito, tinanong ni Jiwo kung ang kuting na ito ay awakened din. Sumagas si Kaiden ng oo. Ngumiti ang binata at sinabing sa ganitong kaso, mas angkop sigurong tawagin silang awakened felines kaysa awakened creature. Nag-isip si Kaiden at sinabi na hindi pa ganap na awakened ang kanyang kamag-anak at upang makatiyak ay kinakailangang itong suriin. Habang nakasandal ang kanyang nuso sa paa, nagulat si Kaiden na hindi lamang tao ang maaaring ma-awaken. Naisip niyang noong nakaraan ay may mga taong nagsagawa ng eksperimento sa mga hayop, kaya posibleng doon naganap ang awakening ng pusang kanilang nailigtas. Naalala niya ng matandang lalaking nakaupo sa harap nila. Inisip ng pulang pusa na maaaring konektado ito sa buong sitwasyon, na nangangahulugang nasa isang napakapanganib silang kalagayan. Tinignan siya ni Jiwo at nagtanong kung ano ang problema dahil mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Tinapik siya sa ulo ni Kaiden at sinabing ayos lang ang lahat. Saka inakusahan ng binata na lalong lamang pinapahirapan ng kanilang sitwasyon dahil nakialam siya sa awakened feline. Hinawakan ni Jiwo ang kanyang ulo at ipinaliwanag na wala siyang magagawa dahil kung iniwan nila ang pusa ay mamamatay ito. Napabuka ang bibig ni Kaiden sa inis at sumigaw na ang problema nila ay hindi ang pagliligtas sa pusa kundi ang pagtakas nila mula sa awakened matapos itong iligtas. Ipinakita niya ang kanyang mga pangil at nagbabala na tiyak na pupunta roon ang baliw na matandang iyon. Umupo sa sahig si Jiwo at lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Kinamot niya ang likod ng kanyang ulo at inisip na maaaring totoo ngang pumunta roon ng estranghero. Ngunit ang pagliligtas sa isang hayop ay hindi dapat maging dahilan upang sila ay habulin. Itinaas ni Kaiden ang kanyang mga kilay sa pagkabigla at napagtantang hindi talaga naiintindihan ng kanyang kasama ang nangyari. Ang mga eksperimento sa sapilitang awakening ay isa sa mga pangunahing bawal sa mundong ito. At ang mga psychokinetic ay hindi nag-iiwan ng buhay na saksi na may pisikal na ebidensya ng kanilang eksperimento. Pinagkiskis ni Jiwo ang kanyang mga daliri sa takot. Tumingin sa malayo si Kaiden at napagtantang tiyak na papatayin ng mga psychokinetic ang lahat ng sangkot upang mapanatili ang lihim. Nakapagtataka na ang lahat ng ito ay nangyari sa isang binata na kamasailan lamang nalaman tungkol sa mga awakened. Napapikit si Kaiden at inisip kung dapat ba niyang ipaliwanag ng detalye ang sitwasyon. Sa huli, nagpasya siyang huwag na at patuloy na ituring si Jiwo bilang isang ordinaryong tao. Bukod pa dyan, hindi rin naman magbabago ang sitwasyon kahit magkwento siya. Tumingin sa magkaibang direksyon ang dalawa upang maiwasan ang eye contact. Humarap si Jiwa sa kanyang kaibigan at humingi ng paumanhin sa pagiging padalos-dalos at sa katotohanang nainisang pusa. Tumayo si Kaiden sa kanyang hulihang paa at tinanong kung iniisip ba niyang totoo nag-aalala rito. Itinuro niya ang kanyang daliri sa harap at sinabing nasa ganoong estado siya dahil kailangan niyang ayusin ang problema ng iba, hindi dahil nag-aalala siya sa buhay ng sinuman. Tinanong ng luya na pusa kung malinaw na ba ang lahat. Tumuywid si Jiwo at sumagot ng oo. Bumagsak siya sa sofa habang ipinaliliwanag ni Kaiden na mag-ingat dahil ang kanyang mga ginawa ang dahilan kung bakit naging kaaway nila ang psychokinetic na tiyak na pupunta roon upang kunin ang ninakaw sa kanya. Tumingin sa malayo si Jiwo at kinamot ang kanyang pisngi. Nagulat si Kaiden kung gaano kabilis siyang kumalma. Biglang nag-vibrate ang telepono na nasa mesa. Hinawak ito ni Jiwo at nagulat na alas 7 na pala ng gabi. Habang nagbibihis siya, tinanong ni Kaiden kung saan siya pupunta. Sumagot si Jiwo na kailangan niyang pumasok sa paaralan. Nanlaki ang mga mata ng awaken sa gulat. Habang naglalagay ng pagkain sa mangkok, napagtanto ni Jiwo na hindi siya natulog buong gabi upang tulungan ang sugatang hayop. Hinawak niya ang kanyang backpack at sinabing nag-iwan siya ng pagkain sa mga pusa at huwag nilang kakalimutang kumain. Sandali tumigil si Jiwo. Tumingin si Kaiden sa kanya ng may pagtataka. Nilingon siya ng binata at nagtanong kung ano ang gagawin sakaling magising ang pusa at magwala habang wala siya. Sinabi ng luya na pusa na siya na ang bahala rito at maaari nang umalis si Jiwo ng payapa. Nakahiga ang kulay abong pusa sa sofa at wala pa siyang sapat na lakas upang magising.
Sa unang pagkikita nila ay mas mahina pa siyang ngayon kaysa dati. Ngumisi si Kaiden at tinanong kung hindi ba kumpiyansa ang kanyang kaibigan sa kanyang kakayahan. Pumalakpak si Jiwoo at sinabing napakagaling niya. Ngumiti si Kaiden at itinagyabang ang kanyang lakas at kung gaano karaming tao ang nakakakilala rito. Idinagdag pa niya na hindi siya makikipag-usap sa isang tulad lamang ng batang estudyante. Ipinaaralan ni Jiwoo na isa na lamang siyang matabang pusa ngayon. Inutusan siya ni Kaiden na tumahimik. Tumayo ang kanyang balahibo. Nagtago si Jiwoo sa likod ng pinto at inanunsyan kanyang pag-alis. Tumalikod ang Awakened. Sumilip si Jiwoo mula sa likod ng pinto at tinawag siya. Nakakunot ang noo sa pagkadismaya, tinanong ng binata kung naroon pa rin ba ang pusa pagbalik niya mula sa paaralan. Lumabas siya mula sa likod ng pinto at hiniling sa kaibigan na manatili roon at magpahinga hanggang tuluyang bumalik ang kanyang lakas. Habang tumatakbo palabas, pinangakuan siya ni Jiwoo na manatili. Narinig ang pagklik ng pinto at nanlaki ang mga mata ni Kaiden. Naiwan siyang mag-isa sa apartment. Lumapit siya sa bintana at napagpasyahang hindi niya maaaring tanggihan ng bata at dapat talaga siyang manatili roon sandali. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin at tinitigan ito ng may pagkainis. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at lumingon. May mga pusang lumabas mula sa likod ng pinto at naglalakad sa paligid ng kamag-anak na hindi pa nila nakikita noon. Tinanong ni Kaiden kung ano ang nangyayari nang magsimulang kumiskis sa kanya ang isang pusa. Lumapit ang itim at puting pusa sa mangkok. Galit na tinanong ni Kaiden kung paano sila naglakas loob na kawin ang kanyang pagkain. Inamoy ng pusa ang pagkain at biglang nanginig. Tumingin ang lahat sa paligid ng may takot habang galit na nakaupo si Kaiden sa harap nila. Nanlilisik ang mga mata. Inutusan niya ang iba na umalis. Nagdikit-dikit ang mga pusa at nanginginig. Kumitid ang kanyang mga mata bago siya tuluyang kumalma. Naalala niya kung paano ipinaliwanag ni Jiwoo kung paano niya natagpuan ang nuwelang sugatang pusa. Nang maunawaan niyang sila ang kanyang mga tagapagligtas, tumalikod si Kaiden at humiga sa sahig, tanggapin na maaari ring kainin ng iba ang kanyang pagkain. Dahan-dahang lumapit ang mga gala na pusa sa mangkok at nagsimulang kumain. Paminsan-minsan ay tumitingin sila sa kanilang luyang na kapatid. Sa tuwing lilingon si Kaiden, agad silang magpapatuloy sa pagkain. Napansin niyang tila nagustuhan nila ang pagkain at kumunot ang kanyang noo sa inis. Bigla niyang narinig ang ungol ng kanyang tiyan at napagtantang siya man ay nagugutom. Nakita niya ang belatang pagkain sa kahon at inilabas ang kanyang kuko. Iniisip niya kung paano bubuksan ito hanggang sa maalala niyang matutulis ang kanyang mga kuko. Sa loob lamang ng isang segundo ay nabuksan ng lata. Ngumiti ng malapad si Kaiden at nagdiwang sa kanyang tagumpay. Agad namang nagsilapit ang ibang pusa sa likod niya, nagliliyab ang mga mata sa matinding gutom. Naging dilaw ang kalangitan sa ibabaw ng mga bahay. Umuwi si Jiwoo mula sa paaralan, hinudbad ang kanyang sapatos at sinabing, "Nakabalik na ako." Bigla siyang natigilan sa gulat. May mga pusang nakahiga sa paanan niya at may bakanting lata sa paligid. Umupo siya at nag-isip kung paano nila nabuksan ng mga iyon. Napansin niya ang mga gasgas sa gilid at napagtantang walang nagtangkang buksan ng takip, binutasan lamang ang gilid. Inisip niya kung paano ito nangyari habang ang busog na Awakened ay mahimbing na natutulog sa unan. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Tala, lumuhod ang isang babae sa harap ng kanyang anak. Nag-aalala ang bata na tinutukso siya ng ibang mga bata at tinatawag siyang halimaw dahil hindi siya makagalaw ng kasing bilis ng iba. Sinusubukan ng babae na kumbinsihin siya na ang kanyang himalang kakayahan ay isa namang katangian. Gumiti siya at ipinaliwanag na wala itong kasalanang ninuman kung bakit naiiba ang kanyang anak sa ibang mga bata. Iniling ni Jiwoo ang kanyang ulo at nagtanong kung bakit sila patuloy na nagtatago kung wala namang may kasalanan. Tahimik na ibinaba ng babae ang sulok ng kanyang mga labi. Tumingin sa kanya ang bata at nagtanong kung bakit walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Pinisil ng kanyang ina ang kanyang mga labi at lumuhod. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak sa kanyang dibdib at ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat. Tinawag ng bata ang kanyang ina. Baka sa kanyang mukha ang lungkot. Lumaki ang mga mata ni Jiwoo. Sa isa pang alaala, pinapanood niya ang ibang mga bata na naglalaro ng football. Nakatikom ang kanyang mga labi habang nakatingin sa kanila at bakas ang lungkot sa kanyang titig. Nang makalinig siya ng tunog, lumingon ang bata. May isang kulay kahel na kuting na nakaupo sa tabi niya. Ikiniskis ng hayop ang ulo nito sa kanyang pantalon. Mukhang takot na takot si Jiwoo. Namangha ang kanyang mga mata.
Umupo ang kuting sa tapat niya at buong atensyon niya itong tinitigan. Kumikinang ang mga mata ng pusa. Maingat na iunat ng bata ang kanyang kamay patungo rito. Biglang lumapit ang kuting at inamoy siya. Sa susunod na sandali, ipinasok ng hayop ang ulo nito sa ilalim ng kanyang kamay. Namula si Jiwo sa tuwa at ngumiti habang hinahaplos ang kuting. Masayang iwinasiwas ng hayop ang buntot nito. Habang nakahiga sa mesa, biglang nagmulat ng mga mata ang bata nang may malakas na tumawag sa kanya. Lahat ng kaklase niya ay nakatingin sa kanya. Tinanong ng guro kung talagang nakatulog siya sa klase. Itinaas ng estudyante ang kanyang mga kilay sa pagkalito. Binilhan siya ng guro ng hindi nasisiyahang tingin at sinabing sinubukan niyang tanggapin ang kakaibang ugali ng bata. Ngulit natulog ito sa lahat ng klase kahapon at ngayon. Tumingala si Jiwo at nagtanong kung tapos na ba ang mga klase. Sinabi ng guro na katunog lang ng kampana ng paaralan. Nakabuka ang bibig, nag-aalalang tinanong siya ng guro kung okay lang ba siya at kung may problema ba siyang gustong ibahagi. Tumingin sa labas ng bintana ang bata at napagtantong tapos na ang klase. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan at sumigaw na kailangan na niyang umalis kaagad. Nagulat ang guro at ang kanyang mga kaklase habang pinapanong siyang umalis. Tahimik na tumingin ang guro sa pinto na malakas sumara. Tumakbo ang bata sa pasilyo kahit tinatawag siya ng guro. Hinawakan niya ang mga strap ng kanyang backpack at naisip na malamang naghihintay na si Kaiden sa bahay. Muntik nang mabangga ni Jiwo ang isang lalaki sa pagliko ng kanto. Nasagi ng ekstranghero ang kanyang balikat at nahawakan ng kanyang kamay. Tinanong ng bata kung okay lang ito. Ang dumaan pala ay si Wayan. Humingi ng paumanhi ang binayata at sinabing nagmamadali siya. Tahimik na dumaan ng high school student. Gulat na sinundan siya ng tingin ng bata at napakamot sa pisngi. Iniisip na baka ito ang bagong lipat sa kanilang klase. Kumaway si Jiwo, muling nagsorry at nagpatuwi sa pagtakbo. Naglalakad si Juan sa pasilyo. Yumuyo ko ang psychokinetic na estudyante nang naramdaman ng pag-vibrate ng teleponong hawak niya. May nagtanong kung nasaan ang kanyang kaibigan. Inilapit niya ang telepono sa tenga at sinabing nasa paaralan siya ngayon. Nagtipo ng mga estudyante sa bakuran. Tinanong ng kausap kung anong ginagawa niya sa paaralan gayong marami silang trabaho, lalo na't masama sa pag-aaral ng psychokinesis ang pagpasok sa paaralan. Nakatayo ang binayata sa tabi ng bintana. Sinabi ng matandang lalaki na may humahabol sa kanila at sa ganitong panahon ay hindi maaaring basta-bastang magpakita sa mataong lugar. Yumuyo ko si Wayan at humingi ng paumanhi. Inutusan siyang bumalik agad sa kanlungan. Pagbaba ng tawag, tumingin siya sa labas ng bintana. Paunti-unting umaalis ang mga estudyante ng paaralan. Inayos ng psychokinetic na estudyante ang kanyang salamin at nagpatuloy sa paglalakad sa pasilyo. Tinamaan ng sinagmang araw ang gusaling tinitahan. May isang kulay abo na kuting na nakahiga sa sofa. Bigla itong nagmulat ng mga mata at itinaas ang ulo. Nagtatakang tumingin sa kanya ang mga pusang gala. Itinaas ng isa ang buntot at umingay. Naurong sa takot ang kulay abo na kuting nang subukan nilang itong lapitan at ipakita ang kanilang interes. Ibinuka nito ang mga pangil sa galit. Namangha ang mga pusang gala at agad na tumakbo sa kabilang bahagi ng silid. Tumayo ang balahibo sa likod ng kulay abo na kuting. Agad itong nagsimulang kumalkat sa sofa. Nanginginig sa takot ang ibang pusa. Lumabit ang kulay abo na kuting sa kanila habang nakaarko ang likod. Biglang tumampang ito sa ere. Ngulit hinampas ito ng Kaiden. Pinanood ng mga pusang gala ang kanilang bayani. Bumagsak ang kulay abo na kuting sa sofa at pumuti ang mga mata dahil sa impact. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Nakasimangot, idineklara ng nagising na isa na walang magtatangkang umasta ng ganon sa kanyang bahay. Masayang itinaas ng mga pusang gala ang kanilang mga paa at nagkiskisan sa kanilang tagapagligtas na tinawag silang masyadong nakakainis. Sumimangot si Tien sa inis. Sumilip mula sa likod ng pinto si Jiwo at inihayag ang kanyang pag-uwi. Masayang tumakbo ang mga pusang gala upang salubungin siya. Lumuhod ang bata upang haplusin sila at nagtanong kung maayos ba ang lahat habang wala siya. Pinanood sila ng kulay kahel na pusa mula sa carpet. Binuhat ng bata ang mga pusa sa kanyang mga bisig at tinanong kung nakakauhi ba ang kanyang kaibigan habang wala siya.
Nang makitang umiwas ang nagising na isa sa pagkainis, ipinaliwanag ng bata na kailangan kumain ng cat food kahit hindi ito gusto. Nang makita ang mga walang lamang lata sa likod ng pusa, nagpasya si Jiwo na mabuting senyales iyon at hindi na dapat mag-alala. Tumalon pababa ang mga pusang gala at tumakbo palayo. Tumayo ang bata at nagpahayag ng pag-aalala na hindi kailanman nagising ang iniligtas na hayop. Biglang naging mas seryoso ang lahat kesa sa inaakala. Hinaplos ng binata ang pusa na hindi pa rin nagkakaroon ng malay. Pinaningkit ni Kayben ang kanyang mga mata at umiwas ng tingin. Sinabi niyang nagising na kamakailan ang pusa. Nanlaki ang mga mata ni Jiwo at nagtanong kung kailan ito nangyari. Sumagot ang nagising na isa na kamakailan lamang. Yumuko ang estudyante at natuwa sa balitang iyon dahil akala niya'y baka hindi na ito magising. Ipinihit ni Jiwo ang kanyang mga mata at nakaramdam ng ginhawa na nagigising na ang pusang iniligtas kahit panandalian. Sumimangot si Kayden at sinabi na ang kaibigan niya ang may-ari ng iba pang mga pusa. Kinumpirma ng bata na nakatira ang mga ito sa kalye. Tumingin-tingin ang nagising na isa at nagtanong kung bakit napakaraming cat food sa bahay kung wala naman talagang tahanan ang mga hayop na ito. Sinabi ng bata na madidismaya ang kanyang kaibigan kapag narinig ang sagot. Tumingin-tingin ang pulang pusa at humingi ng panintulot na magpasya para sa sarili. Ngumiti ang bata at agad na umalis. Tahimik na umiwas ng tingin ang tabi na pusa. Sinabi ng estudyante na noong bata siya, wala siyang kaibigan dahil sa kanyang kakayahan. Madalas lumipat ang kanyang pamilya at kinailangan niyang umiwas sa ibang mga bata dahil maaaring biglang magpakita ang kanyang kakayahan. Dahil dito, linamon siya ng matinding kalungkutan. Pinanood ng itim na pusa ang kanyang kasama na napapalibutan ng mga hayop. Ipinaliwanag ni Jiwo na kaya ang una niyang kaibigan ay isang pusang gala na laging nasa tabi niya. Humiga ang tabi na pusa sa kanyang balikat. Ikinuwento ng bata na bigla na lamang nawala ang kanyang kaibigan at kinailangan nilang muling lumipat kaya wala ng oras para hanapin ito. Mula noon, nagpasya siyang ibigay ang lahat ng pagmamahal na kaya niya sa mga pusang gala. Nakahiga ang kulay abong pusa sa sofa. Bumili ang bata ng pagkain, treats at mga laruan. Gusto niyang ialagaan ng mga pusang ito kahit hindi niya kayang alagaan ang lahat ng hayop sa mundo. Malawak ang ngiti ng estudyante nang tinanong niya kung mukhang hangal ang kanyang kwento. Tahimik na tumingin si Kayden sa paligid at kinumpirma na oo, parang walang kwentang bagay lamang iyon. Inunat ni Jiwo ang kanyang mga braso pataas at nagpahayag ng pagnanais na matulog dahil sa matinding pagkapagod. Sinabi ng pulang pusa na hindi ito nakakagulat dahil ginamit ang kanyang kakayahan ng walang paghahanda at hindi siya nagpahinga niyang maayos. Sumandal ang bata sa likod ng sofa at nagtanong kung iyon nga ba ang dahilan ng kanyang pagkapagod. Bumagsak siya sa sahig, muling nag-unat at nagpa siyang umidlip. Umiwas ng tingin si Kayden pero bigla siyang tinawag. Tumingin ng nagising na isa sa kanyang kaibigan at nagtanong kung ano ang kailangan nito. Ipinahayag ng binata ang kanyang tuwa na naroon pa rin ang pusa. Ngumiti ang bata at hiniling na mangako ito na mananatili roon hanggang sa gumaling siya. Tumingin si Kayden mula sa ilalim ng kanyang mga kilay at umiwas ng tingin. Sinabi ng kulay kahil na pusa sa kanyang kaibigan na matulog na lamang siya. Ipinihit ni Jiwo ang kanyang mga mata at binati ito ng magandang gabi. Tumalon sa sofa ang nagising na isa at lumingon. Nakatulog si Jiwo na papalibutan ng kanyang mga alagang pusa. Thank you for watching, mga ka-enemies!